Pinapili ako ng asawa ko, siya ba or ang tatay ko na wala na raw silbi. Hanggang sa, Dear Ate Maria, ako si Carlo, may asawa at wala pang anak. Ang ikukuwento ko ay ang aking sariling karanasan. Sana ay may makuha kayong aral dito, lalo na sa mga kalalakihan. Nag-iisang anak lang ako at ang tatay ko lang ang nakasama ko. Hanggang ngayon, napag-aral ako ni tatay. Kahit na nagtitinda lang siya noon ng dyaryo sa kalsada, kahit mainit ang sikat ng araw at kahit maulan, kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral bilang architect at nakahanap naman ng magandang trabaho. Kahit sa aking pag-aasawa ay kasama ko pa rin ang tatay ko. Noong una, wala naman problema sa asawa ko na si Glenda. Matanda na kasi si tatay. Madaling sumuko ang kanyang pangangatawan, payat at mahina na ang tuhod. Dahil siguro sa kanyang kasipagan noon, palaging naiiwan si tatay sa bahay kasama si Glenda. Kahit minsan hindi ko narinig si tatay na dumaing sa akin. Kahit anong reklamo, wala akong naririnig sa kanya. Dahil nga matanda na si tatay, mas kailangan nito ng kalinga, pag-aasikaso at ang akala ko ay masayang pinagsisilbihan ni Glenda ang tatay ko. Isang araw hapunan namin ito at kauuwi ko lang galing trabaho, naabutan ko si tatay na kumakain sa maliit na mesa sa isang sulok ng dingding malapit sa kusina. Sa harap ng mesa nakapamewang si Glenda, hindi rin maitago ang inis nito. Pagpasok ko pa lang, nagsalita na si Glenda at halata na galit ito. Hanggang kailan ba tayo ganito? Malamig nitong tanong. Hanggang mama... Duro pa nito sa matanda. Napatingin naman ako sa asawa ko. Glenda, tatay ko yan. Huwag mo namang bastusan at pagsalitaan ng ganyan. Exactly, sagot ni Glenda. Tatay mo. Hindi ko tatay. Ang tatay mong palamunin na nga. Kailangan ko pang asikasuhin. Kakain na lang, sobrang kalat pa. Pasigaw na wika ni Glenda. Sorry. Pasensya na mga anak. Nautal na wika ng matanda. Nanlaki naman ang mga mata ko at nanggigigil na rin sa asawa ko dahil hirap na sa pagkain ng tatay ko. Mabagal na talaga siyang kumain, makalat. Pag-uunawa lang naman ang kailangan ni tatay. Glenda, tama na! Pero ngumisi pa si Glenda na parang nang iinis pa. Ano bang silbi niya dito ha, Carlo? Hindi na nga nagtatrabaho. May iniinom pang maintenance. Tapos inaasahan mong ako ang mag-adjust? Pabigat lang siya sa atin. Gigil pa nitong bulyaw sa akin. Maya-maya pa, pasigaw na naman siyang nagsalita. At mas masakit pa ang binitiwan niyang mga salita. Kung ayaw mong masira ang buhay natin, Carlo, paalisin mo na yung tatay mo dito sa pamamahay natin. Pagod na akong mag-alaga sa hindi ko tatay, hindi ko na kaya ngayon, Carlo, mamili ka ako or yang ama. Natahimik ako, nabigla, hindi ko alam ang sasabihin ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit kailangan ko pang mamili? Parehas ko silang pamilya. Sa isip ko anong gagawin ko, sino ang pipiliin ko? Biglang sumariwa sa aking alaala ang lahat ng sakripisyo ng aking ama. Simula nung bata ako, ang ama kong nagtinda ng dyaryo sa kalsada para mapag-aral ako. Ang lalaking tinitiis ang gutom para lang may baon ako sa eskwela, para maging ganap akong architect. At ang amang hindi kailanman nagsabi na pabigat akong anak. Napatingin ako kay tatay. Nagtama ang aming tingin. Ngumiti si tatay sa akin at sinabi niya, Anak, ayos lang. Ako na ang aalis para maging tahimik na itong bahay nyo. At wala nang pabigat na aalagaan ang asawa mo. Pasensya na ulit anak. Hindi ko gusto na magkaganito ako. Tumulo naman ang luha ko at dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang bag na may lamang damit at nang papalabas na si tatay sa labas ng pintuan. Tinanggal ko ang singsing sa daliri ko at inilapag ko sa ibabaw ng lamesa. Hindi lang ikaw ang aalis, tay. Maring sabi ko, kasama mo ako. Nanlumo naman si Glenda. Carlo, mag-isip ka nga. Ano yung kabaliwang pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo, kasal tayo, kaya ako ang mas may karapatan sa'yo, wika ni Glenda. Matagal na akong nag-iisip, Glenda. Sagot ko. At ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Lumapit ako sa asawa ko at niyakap ko ng mahigpit. Kung sinasabi mong walang silbi ang ama ko, wala rin sana ako sa mundong ito. Mahal kita, Glenda, kaya pinakasalan kita, pero mas mahal ko ang tatay ko, wika ko. Natahimik naman si Glenda at napaiyak na rin ito, pero huli na. Tayo na po, tay. Hindi ko kailangan ng isang asawang walang galang sa inyo at matapobre. Ikaw lang sapat na. Nabuhay ako noon na ikaw lang ang kasama ko at wala siya. Mabubuhay pa rin ako ngayon nang wala siya. Inaalalayan ko si tatay paalis ng bahay. Tumira kaming dalawa sa kondo na binili ko para sa amin talaga ito ng tatay ko. Walang makakatumbas ng pagmamahal ng isang ama sa anak. Kaya bago ako maging ama, kailangan ko munang maging anak.